Sa hinaharap, lumipad sa kalawakan ang mining spaceship na Borealis. Ang buong crew ay natutulog sa mga cryopod dahil may 4 na taon pa silang natitira para makarating sa kanilang destinasyon. Biglang tumama ang isang asteroid sa spaceship na nagdulot ng sapat na pinsala upang itaas ang alarma. Sa isang pod, nagulat si Andy sa video ng kanyang pamilya na nasa Earth pa rin. Inanunsyo ng AI na nagkaroon ng paglabag sa katawan ng spaceship at na-activate ang survival system. Ang grupo ng mga mekanikal na kamay ay nagsimulang bumuo ng espesyal na suit sa paligid ni Andy na kinabibilangan ng limitadong supply ng oxygen at sarili nitong AI. Pagkatapos ay isinaaktibo ang emergency launch at ang lahat ng cryopod ay inilabas mula sa Borealis. Karamihan sa kanila ay ligtas na lumipad ngunit ang dalawa ay tinamaan ng apoy habang ang maliliit na pagsabog ay nagsimulang mangyari sa iba't ibang bahagi ng spaceship. Natapos na ang robot na kamay sa paggawa ng helmet sa paligid ng ulo ni Andy at nagsimulang lumipad ng mabilis ang mga cryopod. Gayunpaman, nang pumasok sila sa himpapawid ng pinakamalapit na planeta, napakalakas ng gravitational pull at nagsimulang bumagsak ang mga cryopod sa mapanganib na bilis. Ang ilan sa kanila ay nasunog at sumabog habang pababa. Binuksan ng pod ni Andy ang mga pakpak nito, ngunit nagsimula itong masira at nawala ang mga thrusters nito. Bigla itong tumama sa ilang matataas na lupain at bumagsak ito, dumulas sa matigas na lupain sa loob ng ilang segundo hanggang sa tuluyang huminto sa isang tumpok ng dumi. Nawalan ng malay si Andy at nakakita ng maikling flashback ng kanyang pamilya bago nagising at iniisip ng AI na inaatake siya sa puso. Mabuti na lang at na-deactivate ni Andy ang defibrillator sa tamang oras. Tumingin siya sa labas ng bintana at napansing nakulong siya sa desyertong lupain. Nang subukan niya ang radyo, walang sumasagot. Biglang gumalaw ang pod at ipinaliwanag ng AI na sila ay nasa hindi matatag na lupain, kaya kailangan niyang umalis. Gayunpaman, nang subukan niyang buksan ang pod, walang nangyari. Pagkatapos ay sinuri ni Andy ang survival kit, ngunit natuklasan niyang wala siyang flare gun dahil mababa ang kanyang ranggo. Ang pagsipa sa pinto ay wala ring nagawa kaya sinubukan ni Andy ang fire extinguisher at tuluyang nabasag ang salamin. Habang sinusubukan niyang lumabas, gumulong ang pod sa gilid nito at nahulog siya pabalik sa loob. Nasira ng basag na salamin ang kanyang suit sa proseso at nagsimula siyang mawalan ng oxygen. Buti na lang mayroon siyang repair spray na mabilis na nagsara ng butas. Sa sandaling iyon, nag-short circuit ang makina at nagsimula ng maliit na apoy sa likod ng upuan. Nagmamadaling kinuha ni Andy ang laruan ng kanyang anak at inalis ang dumi para tuluyang makalabas sa pod na ngayon ay umuusok na. Tumingin siya sa paligid at napansin niya ang apoy ng Borealis na bumabagsak mula sa langit hanggang sa bumagsak ito sa planeta na nagdulot ng malaking pagsabog. Ang resulta na shockwave ay tumama kay Andy na nagpabagsak sa kanya. Mabilis siyang nakabawi at humingi ng ilang impormasyon sa AI. Natuklasan na ang spaceship ay nakarating lamang sa kalagitnaan ng paglalakbay at siya ay nasa teritoryo na wala sa mapa. May ilaw sa di kalayuan kaya nagsimulang pumunta si Andy doon habang sinusubukang makipag-ugnayan sa iba sa radyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang kalahati ng Borealis na nasusunog at isang pod sa malapit. Sinuri niya ang loob upang kunin ang tangke ng oxygen at nagulat siya sa pagbagsak ng katawan ng kapwa tripulante. Nang tingnan niyang mabuti, natuklasan niyang sira ang tangke ng oxygen. Umalis si Andy nang hindi napapansin ang dugo at mga hiwa sa ibabaw ng pod. Makalipas ang ilang minuto ay nakahanap si Andy ng mga SOS light na napapaligiran ng napakalakas na hangin. Ito ay ginawa ni Dwayne na nakakuha ng ilang kagamitan at isinasaalang-alang ang pagkuha ng karne mula sa mga katawan para sa pagkain. Nagawa niyang tingnan ang navlog bago ang pag-crash at nalaman niyang nag-shortcut ang kumpanya sa isang asteroid belt para makatipid ng gasolina, kaya naman sila ay nasa hindi kilalang lugar. Sinusubukang gamitin ni Dwayne ang kagamitan para magpadala ng SOS message sa Earth na aabutin ng 8 buwan bago makarating, at kung gagamit ang mga rescuer ng mabilis na spaceship, makakarating sila dito sa loob ng 2 taon. Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Andy, ngunit ipinaliwanag ni Dwayne na maaari silang makahanap ng paraan upang mabuhay sa kabilang kalahati ng Borealis. Nang siya ay umatras, hindi sinasadyang natanggal ni Andy ang makina at tumalikod upang ayusin ito. Sa sandaling iyon, isang misteryosong nilalang ang tumalon at kinuha si Dwayne, umalis nang walang bakas. Nang sa wakas ay lumingon muli si Andy, nag-iisa na siya. Pagkatapos ipadala ang mensahe sa Earth, kinuha ni Andy ang baril ni Dwayne at ipinaalala sa kanya ng AI na mababa ang kanyang oxygen level.
Hiniling ni Andy na magtakda ng ruta patungo sa pinakamalaking piraso ng Borealis at nagsimulang maglakad habang patuloy na sinusuri ang radyo upang mahanap ang iba pang nakaligtas. Sa kalaunan, naabot niya ang gilid ng bangin at inamin ng AI na hindi gumagana ng maayos ang system. Iniisip niya ang kanyang pamilya habang sumisigaw sa pagkadismaya hanggang sa nakarinig siya ng ingay sa radyo. Ito ay isa pang nakaligtas na tinatawag na Naomi. Ang signal ay hindi masyadong maganda kaya tumakbo si Andy hanggang sa marinig niya siya ng maayos. Si Naomi ay nakulong sa kanyang pod at hinanap niya ang tracker ng crew, ngunit nakalulungkot na ang tanging nakaligtas ay siya, si Andy, at Dwayne. Ipinadala niya kay Andy ang kanyang lokasyon, ngunit binalaan siya ng AI na ang kanyang lugar ay hindi matatag at maaaring walang sapat na oxygen si Andy upang maabot ito. Nag-aalangan si Andy na makipagsapalaran, kaya kinumbinsi siya ni Naomi sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang sapat na oxygen para sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na oras, walang ginawa si Andy kundi maglakad habang nakikipagkwentuhan kay Naomi. Biglang nakarinig si Andy ng kakaibang ingay at hiniling sa AI na i-scan ang lugar, ngunit hindi gumagana ang function na iyon. Nang marinig ni Naomi ang pangalan ng modelo, kinumpirma niya na ito ay maaaring pinahinto. Ito ay isa pang bagay na ginagawa ng kumpanya upang makatipid ng pera anuman ang kaligtasan ng kanilang crew. Gabi na ngayon at kailangang mag-ingat si Andy habang naglalakad dahil hindi masyadong malakas ang ilaw ng helmet niya. Natigilan siya nang maisip niyang may nakita siya, ngunit sinisi niya ito sa kanyang imahinasyon at nagpatuloy. Makalipas ang ilang segundo, napansin niya ang bato na gumulong malapit sa kanyang mga paa at kinabahan siya dahil mas lalong umingay. Hindi nakita ang anino na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sa sandaling iyon ay nakahanap siya ng kakaibang mga butas sa lupa at sinundan ang mga ito hanggang sa makakita siya ng mas malaking butas na natatakpan ng mga sapot ng gagamba na nagpaunawa sa kanya na ang maliliit na butas ay mga bakas ng paa. Nataranta si Andy at nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis hanggat maaari. Napansin ang maraming mga sapot sa lugar. Maya-maya ay umulan ng nyebe at napansin ni Andy na ang ingay ay parang ungol na ngayon. May malaking nilalang na tumakbo sa malapit at agad na nagtago si Andy habang pinatay ang mga ilaw ng helmet. Nagulat si Naomi dahil ang kanyang scanner ay nagpapakita ng isang grupo ng mga tracker ng tripulante na gumagalaw patungo sa kanya, ngunit wala sa kanila ang tumutugon. Inutusan ni Andy ang AI na hanapin ang mga tracker na iyon at lumitaw ang mga signal sa paligid niya nang sabay na sinabi ni Naomi na nasa harap niya sila, ngunit wala siyang makita. Ang flare ay pinaputok sa hangin at ang liwanag ay nagpapakita ng higanteng gagamba sa malapit. Dahil kinain nito ang tripulante, nasa tiyan nito ang tracker. Dahil hindi gumagana ang baril ni Dwayne, sumigaw si Andy at nagsimulang tumakbo ngunit sinubukan ng gagamba na tumalon sa kanya. Nahulog siya sa isang butas sa lupa at nang tumingala siya, sinusubukan ng nilalang na maabot ang loob. Dahil sa takot, patuloy na tumatakbo si Andy habang ang gagamba ay sumusunod sa kanya mula sa itaas at paminsan-minsan ay inaabot siya upang patayin siya. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Andy ang lahat ng mga pag-atake, gayunpaman, nag-ambala siya ng halimaw at nahulog mula sa gilid ng isang bangin. Ang pagkahulog sa ganoong bilis ay medyo masakit, ngunit kahit papaano ay nasalo siya ng malambot na nyebe. Ang gagamba ay umuungal sa kanya mula sa itaas ngunit hindi pa bumababa. Si Andy ay patuloy na nagpapanik pagkatapos ng ganoong karanasan at ginambala siya ni Naomi upang ipaliwanag na bumababa ang antas ng kanyang oxygen. Napunit na naman pala ng pagkahulog ang kanyang suit kaya nagmadali si Andy na takpan ito ng spray. Nagawa niyang isara ito sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng natitira niyang spray. Sa sandaling iyon ay lumabas ang boses ni Dwayne sa radyo na humihingi ng tulong dahil nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga gagamba. Iniisip ni Naomi na dapat siyang tumulong kay Andy, ngunit ayaw ni Andy na labanan ang mga halimaw at ang kanyang scanner ay hindi rin gumagana ng maayos. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang sabihin ni Naomi na may oxygen si Dwayne. Habang tumatakbo si Andy sa mga bumagsak na pod, nakita niya ang mga flare na pinaputok ni Dwayne at sinundan ito para mahanap siya sa wakas. Sasabihin sana ni Dwayne ang kahinaan ng halimaw nang tumalon muli ang gagamba sa kanya, kaya kinailangan niyang magtago at narinig ni Andy sa radyo kung paano pinatay si Dwayne. Tumakbo siya para magtago sa likod ng ibang pod na umaasang makakatakas para lang makakita ng pangalawang halimaw sa malapit na kumakain din ng mga katawan. Ini-activate ni Naomi ang boses ng AI at pinailaw ang isa sa mga pod at nalihis ang atensyon ng isa sa mga gagamba, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Andy na tumakbo at magtago sa loob ng isa pang pod.
Pagkatapos ay sinubukan ni Naomi na i-activate ang ibang pod para ilihis ang atensyon ng ibang nilalang, gayunpaman, hindi niya sinasadyang nabuksan ang ilaw sa kinaroroonan ni Andy at nagulat siya sa isang katawan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang i-activate din ang lahat ng iba pang pod at ngayong naabala ang dalawang gagamba, sa wakas ay makakatakas na si Andy. Di nagtagal, napagtanto ng mga halimaw na sila ay nalinlang at nagsimulang sumunod sa kanya, ngunit natigilan sila nang pumasok si Andy sa mahamog na lugar. Pagkaalis ng mga gagamba, sinabi ni Andy kay Naomi na dapat ay maghanap din siya ng ligtas na lugar, ngunit hindi maramdaman ni Naomi ang kanyang mga binti. Nagsimula rin siyang makaramdam ng panic attack, kaya kinanta ni Andy ang kantang dati niyang kinakanta para sa kanyang anak para tulungan siyang kumalma. Pagkatapos, nagpatuloy siya at nakatagpo ng maraming mga alitaptap na lumilikha ng magandang tanawin gamit ang kanilang mga ilaw. Dumapo ang isa sa kanyang helmet at biglang namula para atakihin siya. Hindi ito makagawa ng pinsala ng mag-isa, ngunit sa lalong madaling panahon ang iba pang mga alitaptap ay pumula rin at sabay-sabay na umatake sa kanya. Ang pagtakbo lang ng kaunti ay sapat na upang maiwan sila, gayunpaman ang isang ungol na tunog ay nagpapahiwatig na ang mga alitaptap ay natatakot sa ibang bagay. Biglang bumukas ang lupa at lumabas ang dambuhalang bibig ng isang halimaw upang hulihin si Andy. Tinakpan siya ng maruming substance upang mapanatili siyang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Si Andy ay nilunok ng unti-unti hanggang sa ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay nasa loob ng bibig ng halimaw. Sa pag-alaala sa AI, inanunsyo ni Andy na inaatake siya sa puso. Ang defibrillator ay na-activate at ang nagresultang electric shock ay napakalakas kaya iniluwa ng halimaw si Andy. Medyo galit na ngayon ang nilalang at lumapit sa kanya, kaya tumakbo si Andy upang magtago sa loob ng bagay na tila isang punong kahoy. May butas sa lupa na naging sanhi ng pagkahulog ni Andy at napunta sa pugad ng mga alitaptap. Ang mga maliliit na nilalang ay agad na namula at sinimulang tusukin siya habang siya ay tumatakbo, hinayaan lang siya nang makalabas siya sa lagusan. Pagkatapos, ipinaalam ng AI kay Andy na ang kanyang kasalukuyang antas ng oxygen ay magiging sapat upang maabot ang Borealis, ngunit malamang na hindi maabot si Naomi, na nag-iisip din na dapat siyang pumunta sa spaceship. Tumangging sumuko si Andy at patuloy na tumatakbo sa kanyang direksyon. Hindi nagtagal ay napapaligiran na siya ng mga apoy mula sa pagbagsak at nahihirapan siyang huminga kaya bumagsak siya. Nag-ipon ng lakas upang magpatuloy, pinilit ni Andy ang kanyang sarili na kumilos muli at sa wakas ay natagpuan si Naomi sa kanyang pod. Agad niyang binuksan ang pinto para makapasok siya at ngayon ay nakahinga na siya ng maayos. Sunod, sinubukan niyang ilabas ang kanyang binti ngunit hindi sapat ang lakas ng kanyang mga kamay sa kabutihang palad dahil mas mataas ang ranggo ni Naomi, maraming kagamitan sa kanyang emergency kit at magagamit ni Andy ang isa para palayain siya. Medyo nakaramdam ng kirot si Naomi ngunit at least hindi nabali ang kanyang binti. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, kinuha ng dalawa ang flare gun at repair spray at umalis. Dahil sa sakit ay nahihirapang maglakad si Naomi, kaya gumawa si Andy ng pangsuporta na makakatulong sa kanya. Habang sinusuri ni Naomi ang baril ni Dwayne, dahan-dahan silang pinalibutan ng isang pulutong ng mga gagamba. Agad na nagsimulang tumakbo ang dalawa at patuloy na hinihiling ni Naomi sa kanyang AI suit na turukan siya ng gamot upang panatilihing gumagalaw ang kanyang binti. Habang hinahabol sila ng mga gagamba, nakarating sina Naomi at Andy sa kabilang kalahati ng Borealis na tila nasa maayos na kondisyon. Patuloy na tumatakbo ang dalawa at bumagsak si Naomi, kaya tinulungan siya ni Andy na mag-slide pababa para mas mabilis. Papalapit na ang mga gagamba para tumalon at patuloy na itinutulak ng dalawa ang mga debris mula sa pag-crash para harangin ang daan sa likuran nila para lang mahulog din sila. Malapit na silang makuha ng isang gagamba kaya nagpaputok si Naomi ng flare, dahilan para habulin ng halimaw ang flare. Bumaril siya ng pangalawa upang ilihis ang atensyon ng iba pang mga gagamba at ngayon ay maaari na silang magpatuloy sa pagtakbo paakyat sa burol hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa Borealis. Nagkaproblema si Naomi sa control panel at papalapit na ang mga gagamba, ngunit nang ang isa ay papasok na, sa wakas ay naisara niya ito at napatay ng pinto ang nilalang. Ang iba pang mga gagamba ay nagsimulang kumalabog sa pinto habang sina Naomi at Andy ay naglakad upang mag-imbestiga. Medyo malaki ang pinsala ngunit gumagana ang mga ilaw, ibig sabihin ay maayos ang backup generator. Ang cargo hold ay may mga kahon ng mga supply at isang matatag na kapaligiran, kaya maaari silang mabuhay dito hanggang sa dumating ang tulong.
Sa isang pasilyo, may bakas ng dugo at sinundan nila ito hanggang sa matagpuan nila ang main console na nababalot ng sapot ng gagamba. Nagtago ang dalawa nang makakita sila ng malaking gagamba na pumasok at binuksan ang tiyan nito para ilaglag ang mga parte ng katawan ng tao at maging ang helmet. Nakaramdam ng pandidiri si Andy at pinilit niyang lunukin ang suka. Sa kabutihang palad, umalis ang gagamba nang hindi sila nakikita at sinubukan ng dalawa na gumalaw. Ngunit biglang bumukas ang isang hatch mula sa kisame para lumabas ang isang mas malaking halimaw. Agad na isinara ni Andy ang pinto para sa kaligtasan ngunit pinagalitan siya ni Naomi. Ipinaliwanag na ngayon ay nakulong sila sa airlock. Habang nagsisimulang kumalabog ang gagamba sa kanang pinto, sinimulan ni Andy na hampasin ng tol ang kaliwa, ngunit wala itong silbi. Ang tanging magagawa nila ay sumuko at umupo upang hintayin ang kanilang wakas. Nagplay si Andy ng video ng kanyang pamilya habang sinasabi kay Naomi na namatay sila sa aksidente sa sasakyan at ngayon ay nahaharap siya sa malaking pagsisisi dahil siya ang nagmamaneho. Muli siyang pinagalitan ni Naomi at ipinaalala sa kanya na buhay siya salamat sa kanya. Nagyakapan silang dalawa sa pag-aakalang malapit na silang mamatay, ngunit sa sandaling iyon ay nakita ni Naomi ang isang orb na puno ng mga alitap-tap na nakadikit sa suot ni Andy. Nang tuluyang pumasok ang gagamba, inihagis nila ang orb dito at agad na inatake ng mga alitap-tap ang nilalang, kaya napaatras ito. Pinindot ng dalawa ang pindutan sa main panel para buksan ang kabilang pinto at mabilis na tumakbo patungo sa cargo bay, ngunit napahinto sila nang malaman nilang nasa isang mataas na platform sila. Nagawa ng gagamba na paalisin ang mga alitap-tap sa katawan nito at hinabol ang mga tao na hindi maisara ang pinto. Tumalon sila sa platform upang iwasan ang pag-atake at ang gagamba ay dumapo sa cargo bay sa parehong oras na ginawa nila. Mabilis itong nakabawi at sinundan ulit sila, kaya itinapon mismo ni Andy ang kanyang spray sa bibig nito. Kinagat ito ng halimaw at sumabog ang spray sa mukha nito na nagbigay ng pagkakataon sa dalawa na tumakbo. Pagkatapos, tumakbo ang gagamba sa kisame upang maabot ang mga tao ng mas mabilis at tumalon para makarating sa likuran nila. Pareho silang bumagsak ngunit mabilis na bumangon si Naomi at tumakbo para habulin siya ng halimaw, sinabing dapat makaisip si Andy ng paraan para patayin ito. Nang mapansin na may mga pod sa cargo bay, hiniling ni Andy sa kanyang AI na maghanap ng gumaganang pod na nasa pinakatuktok. Umakyat si Andy sa huling linya ng mga pod ng mabilis hanggat maaari at nakarating sa tuktok na plataporma kasabay ng pagtama ng gagamba kay Naomi. Pagkatapos ay pinatay ni Andy ang mga ilaw na nagbigay kay Naomi ng pagkakataong umakyat sa loob ng kahon nang hindi nakikita. Sa kahon na iyon, nakakita siya ng ilang emergency lights. Nang subukan ni Andy na paliparin ang pod, ipinaliwanag ng AI na hindi ito maaari dahil pinasara niya ang power, kaya ang tanging pagpipilian niya ay gawin ito ng mano-mano mula sa loob. Pumasok si Andy sa pod at ikinonekta ang kanyang AI dito habang si Naomi ay lumabas sa kahon na may mga ilaw na nakasabit sa kanyang katawan, kaya muli siyang hinabol ng gagamba. Habang tinitingnan ang laruan ng kanyang anak, nagpaalam si Andy sa kanyang AI at naghintay ng tamang sandali para paliparin ang pod. Isang alaala ng aksidente sa sasakyan ang pumasok sa isip ni Andy bago bumangga ang pod sa ibabaw ng halimaw, sa wakas ay napatay ito. Tumakbo si Naomi sa katawan ni Andy, umiiyak dahil sa tingin niya ay patay na ito. Ngunit pagkatapos ng maraming pagmamakaawa, nagising si Andy na ganap na buhay at maayos. Pumunta ang dalawa sa bintana at tumingin sa magandang pagsikat ng araw habang magkahawak ang kamay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.